to Vlogmas Day 21! Today is Friday. Thank God it's Friday at 11:50 na dito. Madami akong gagawin ngayon pero parang chill-chill lang ako ngayon. Parang wala akong gagawin pero meron talaga ang dami. Kailangan kong mag-ready for tomorrow dahil lunchtime bukas. So, dapat by tonight, makahanda na tong bahay namin. Before ko sisimulan ang aking bakbakan dito sa kusina, kakain muna ako. Gusto ko itry itong itlog maalat. Medyo matagal ko na itong binili pero wala akong time na magluto. Ang ganda ng kanilang packaging. Balot na balot yung itlog. Sana lang hindi ito yung malansa na itlog maalat. Meron kasing itlog na maalat na malansa. Sana lang ito hindi. Uy, nagmamantika. Uy, nabasag ko. Lagyan ko siya ng kamatis at saka sibuyas. Masarap kasi pag meron to sila. Gusto ko siyang lagyan ng suka. Ang bango. Try ko din. Lagyan ko siyang maraming paminta. Lagyan ko siya ng sukang pinakurat. Konti lang. Sarap sana pag may talong at saka okra. Ang kalama. Gusto ko pretuhin itong aking toyo. Ito na lang din gamitin ko yung panglumpia. Natatakam na ako eh. Habang magpapainit ako dyan, magpapainit din ako ng kanin. Feeling ko mapaparami ako ng kain nito ngayon. So I will make sure dalawang sandok. Meron kasi akong tuyo. Naalala ko tuloy yung Filipino Food and Culture Fest. Yung nagpa-budol fight si Chef Sarah. Ang sarap ng kanyang budol fight. Uy, as in. Namimiss ko yung crispy pata. Ang sarap. Sana naman makuha ko to ng crispy ngayon. Itong aking tuyo. Kasi minsan, hindi ko siya makuha ng tama. Yung tamang luto ba? Nung first time na niluto ko to, crispy siya. Pero nung second time, hindi na. Makunat na siya. Ang bango. Sana naman crispy to. Ang bango-bango niya. Nagtatakam na ako. Ito na yung aking lunch. Meron akong tuyo, sukang pinakurat, and ang aking... matakam na kayo, uy. Magpapalaway talaga ako nitong itlog na maalat. Mga unta. Nag-chill-chill lang talaga ako ngayon, no? Mamaya, late na naman akong matapos. Sarap. Parang nakuha ko yung crispy ngayon ng tuyo. Ang kalamig. Tapos akong kumain at gusto kong kumain ng
prutas, which is itong aking pineapple at saka strawberry. Hindi ako kumakain ng raspberry at saka blueberry. Gusto ko din gumawa ng coated chocolates. Mayroon pa akong mangga dyan. Try ko itong kainin, itong dalawa. Mga alta. Hindi siya matamis. Ito yung masarap i-coat sa chocolate. Kasi crispy pa siya tapos hindi matamis. Itong chocolate sa advent calendar yung aking gagamitin. Sana magkasya siya kasi wala ako ibang chocolate. Oh, diba? Gasan ko to. Ito lang at ito. Itong takip niya, hindi na. Wala akong pantuhog sa strawberry. Ito na lang gamitin ko, pang fondue. Lalagyan ba to dapat ng milk? Ay, lagyan ko siya konti ng milk. Konti lang. Napataka lang yun ko eh. Ito lang muna yung hugasan ko. Baka kasi hindi magkasya. Wala, bakit parang feeling ko nadamihan ko siya ng gatas. Meron pang madaming chocolate, so gasan ko na lang ito lahat. Wala na chocolates man. Lagay ko muna to sa freezer. Ang haba ng mga sticks. Mga ilang minutes lang naman sa freezer. Para lang tumigas yung chocolate ulit. Tapos na ako makapag-iwa ng mga ingredients. Meron ako ditong pang salpiko at saka Bicol Express. Uunahin ko ang Bicol Express. Ito yung unahin kong lutuin. Yan, meron ako ditong bagoong. Ang bango. Ang sarap na ito sa mangga at saka sa pinakbet. Natatakam tuloy ako. Ba't ko pa kasi inamoy? Ang tulo yung laway ko.
Sobrang dry na ng kamay ko, as in. If the world is ending, I wanna be next to you. Ito yung ingredients ko sa Bicol Express. 3 PM na pala. Ang bilis naman ng oras. Isang oras din akong maghiwa. Ba yan? Kanina pa chill-chill lang ako. Ito mga lulutuin ko, mabilis lang din. So, chill-chill lang tayo ngayon. Lagay ko na itong pork. Yung nabili ko palang pork, meron siyang buto. Ayan, pero itong buto-buto, lutuin ko yan siya. Gagawin ko yung halang-halang. Muntik ko na makalimutan ng aking luya dito. Muntik ko na talaga makalimutan ng luya. Tuwain ko lang itong luya. Buti na lang meron pang isang luya. Na-late yung aking luya. Dapat sinunod ko siya after sa sibuyas. Since na-late siya, ngayon ko lang siya ilalagay. Pasok pa rin. Pag di ako sure sa aking ginagawa, nanonood ako ng video kung paano siya lutuin. Hindi ko sinusunod yung mga measurements ng ingredients. Sa akin is tansya-tansya na lang talaga. Nag-brown naman na itong karne. Lagyan ko na siya ng bagoong. Konting bagoong lang yung ilagay ko. Baka kasi ayaw nila ng bagoong. Kontian lang muna natin. Sobrang dami ng aking ginger as in. Maglagay na ako ng coconut milk. I-shake lang muna natin siya. Ilagay ko na itong sili. Wala akong pork broth. Takpan ko yan siya. Gagawin ko naman ngayon ang pork salpicao. Itong pork salpicao, hindi ko na ito minarinate. Ang alam ko sa salpicao, wala siyang onion, pero mas masarap siya pag may onion. So, maglalagay ako. Lagay ko na itong garlic. Gagawa lang tayo ng roasted garlic. Ang ginamit ko dito is olive oil. Okay na to. Tanggalin ko lang ang bawang. Ang bango ng bawang. Ilagay ko na ang pork. Ilang beses na akong nagluto ng salpicao. Paiba-iba yung aking way sa pagluluto. Sana hindi kami makulang sa pagkain. Kasi this time, sa Saturday, parang madami-dami kami. Ako, si Nico, papa ni Nico, stepmom ni Nico, dalawang stepbrother ni Nico, tapos half-brother niya. And siguro, hindi pa namin sure kung sasama yung girlfriend ng stepbrother ni Nico. So, mga 9 kami. Tikman ko lang to. Hala, good luck. Maanghang siya. May sipa talaga siya. Para sa akin, bet na bet ko siya dahil maanghang siya. Hindi ko lang alam sa mga bisita namin. Lagayan ko siya ng asin. And then, sandamakmak na pepper. Hala, no joke. Wala na talaga ako pepper. Akala ko meron pa akong stock. Hala, wala na talaga. Susunduin ko naman si Nico. Sasaglit na lang kami sa supermarket. Kuha na dyan, matilo. Ito naman, timplahan ko na oyster sauce. Haptay na. Maumaan ko ni Day. Naglalagay na ako ng butter. Itong akin talaga tansya lang talaga ito eh. Itong pork salpicao, ito yung pinakamadaling lutuin as in. Kasi itong tenderloin, sobrang bilis lang din lutuin. Lagay ko na itong roasted na garlic. Uy, nakalimutan ko talaga ang aking sibuyas. Lulutuin ko ang aking sibuyas. Hindi pwedeng hindi ito masali. Yan o. Dito natin yan lutuin sa gilid. O, diba?
Tikman natin siya ng isang peraso. Pork saltikaw. Alam niyo ba, masarap din siya pag meron siyang sabaw. Pero ang pork saltikaw kasi walang sabaw eh. So, okay na to. Okay na din to, pero gusto ko na malambot pa siya. I think itong lasa niya okay na. Tikman ko ulit. Okay na yung lasa niya. May sipa talaga siya uy. Pero gusto ko na yung karne sobrang lambot. As in, malambot na malambot. Yung tipong magme-melt siya sa bunganga mo. Char kayo eh. Papakuluan ko pa lang yan siya. Tapos, ito namang adobo ang susunod. Nalipat ko na sa mga baunan yung mga naluto ko. We'll see kung makakapag-chop suey ba ako. I-fried ko lang saglit ang mga chicken. Habang nagpapaluto ako dito, mag-a-arrange naman ako ng dishwasher. Hindi ko na lang pala to i-spicy kasi yung kapatid ni Nico, parang feeling ko hindi yun kumakain ng maanghang. Hindi ko na makalimutan na pupunta din pala ang kapatid ni Nico. Hello! Time check, it's 5:19. Naputol yung aking pagluluto dahil sinundo ko si Nico. So, maglit na din ako sa Aldi. Bumili ako ng pepper, tapos oil, and then itong aking tinapay. Bumili din si Nico ng kanyang tinapay. Mamaya ko na yan ililigpit. Finally, magagamit ko na itong aking machine. Sobrang sakit kasi sa kamay yung manual na iniikot-ikot. Nakalimutan kong ilabas ang aking chocolate. Ayan, ang tigas. Mga ilang minutes lang sana yun. E ano oras na? Ngayon na lang din pala ako magluluto ng fried rice. Para sure talaga na makakaluto ako ng fried rice. Tapos na itong aking adobo. At ngayon naman ang aking beef stick Tagalog. Tapos na din pala akong magligbit dito sa aming kusina. Yung mga kailangang hugasan, nahugasan na din. Diretso ko na lang itong ilagay dito kaagad. O diba? Chill-chill lang kasi ako kanina. Ano oras na? 6:11 na. Pero I think maaga akong matatapos. Kasi ito na lang ang kulang. Tapos bukas yung chop suey. We'll see kung magagawa ko ang fried rice. Ala, dapat pala magsaing ako pang fried rice. Ay, gagi. Wait lang. Ibalik na tayo. Ibalik. Wait lang. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko mag-fried ng onions. Unahin ko yung onions para meron siyang taste of onions ba. Kabuang. Balik, balik, balik. Take two, take two. By the way, kinain ko na pala ang isa na ito. Masarap siya. Pero ang lamig-lamig. Kann das schon machen. So, okay na to. Saglit lang naman. Ilagay ko na to ulit.
Habang nag-aantay ako dito, mag-slice ako para sa aking ribs. Yung buto-buto na nakuha ko sa karne kanina. Tapos na ako maghiwa ng aking para halang-halang na buto-buto. Nakapagsaing na din si Nico. Nag-aantay ako dito sa bistek. Pinapalambot ko lang siya. Hindi na ako nag-add dito ng tubig. Lagay ko na itong garlic. Ilagay ko na itong dahon ng sibuyas. Dahon ng sibuyas yung ginamit ko kasi medyo madami-dami pa. Meron akong isang kumpol doon pang garnish ko bukas. Ilagay ko na itong sili. Naalala ko yung luto na ganito, yung paa ng manok. Bibili ako ng paa ng manok tapos lutuin kong ganito. Ilagay ko na ang karne. Konti lang naman to, pero hiniwa-hiwa ko lang siya para medyo madami. Lagyan ko na to ng toyo. Lalagyan ako ng suka. Tinatapak ko na pala yung aking strawberry coated with chocolate. Pero failed siya, oh. Ang sarap pa rin niya. Pero ang lamig-lamig lang. Tapos na tong aking mga niluluto. Para siyang pinakupsan na adobo. Basta ay ganun siya. Muntik na siyang masunog dahil nakalimutan ko na mayroon pala akong niluluto. Lagay ko siya kaagad sa freezer. Tumutulo yung aking laway sa aking adobo eh. Akala ko tapos na ako. Nakapaglinis na ako dito. Tapos naalala ko, gusto ko pa palang gumawa ng fried rice. Meron akong nabiling mixed veggies last week. Supposedly, nung Saturday at Sunday sana to, pero hindi ako nakagawa. Kaya ngayon ako gagawa. Meron ako dito kanin, fresh. Hindi ko na siya titimplahan. Yung mga putahe naman, may timpla na siya. Meron kami fried rice at saka plain rice. Gusto ko sanang gumawa ng garlic rice. Ayaw ni Nico. Ang habol ko lang naman dito sa fried rice is vegetables. Kasi yung mga bisita namin bukas, mahilig yun sila sa mga vegetables. Since itong putahe ko, wala gaanong vegetables, dito ako babawi sa fried rice. Fried rice na walang timpla. Bakit parang nakikita ko lang carrot? O, diba? Para bukas, ang gagawin ko na lang talaga ang chop suey. Para chill-chill na lang ako bukas. It's 8:56. Kakatapos ko lang maglinis at mag-arrange dito sa aming table. Good for 9 packs kami bukas. Kulang pa yan ng 2 upuan. Kunin pa sa basement yung 2. At eto na yung aking naluto. Iinitin pa to bukas. Ang tanga-tanga ko, pwede ko naman to bukas gawin para diretsyo na. Hindi na mag-init-init pa. Pero ayan, okay lang. Ang aking adobong manok. Sabi ni Nico, sobrang bango daw. Dito naman ang aking bistik Tagalog. Sobrang lambot na ng meat, oy. Ito naman ang pork salpikaw. At ito yung Bicol Express. Natatakam ako, as in. Ito naman yung ribs na niluto ko. Mukha siyang sunog sa camera, pero hindi yan siya sunog. Kailangan ko to i-freezer. Ready na to bukas. Laglagay ko na lang to siya sa ref. Done na, uy. Dito din sa kusina, tapos na ako maglinis. Before ako nag-arrange ng table, minake sure ko na malinis na dito sa kitchen.
At bukas na lang siguro din ako mag-arrange ng mga plato. I mean, meron namang mga plato na sa table, pero gusto ko kasi mag-display ng extra plato para lang kung gusto lang kumuha ng bagong plato. Wala naman akong gagawin, end ko na tong vlog para ma-edit ko siya. So, thank you so much guys for watching. If you enjoyed this video, please like and share. If you did, leave a comment below. Follow me on my social media accounts, and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on Vlogmas Day 32. Cheers! Good night, amping!